Tuwing katapusan ng taon, naglalabas ang Verifiles Fact Check ng mga istoryang nagpapakita ng trends at patterns ng misinformation at disinformation mula sa internet at public figures. Pakinggan ang kwentuhan ng Verifiles reporters sa ika-30 episode ng What the F? Podcast. Hello, ako si Chin. Hello, ako si Limon. Hello, ako si Blanche. Hi, ako naman si Val. Hello sa lahat, ako si Brian. Hi, I am Ro. Hi, I'm Rick. And hi, I'm Mary. So, yung opening question natin para sa podcast episode na to is, in one word, paano nyo i-describe ang misinformation and disinformation landscape in 2020? One word, gera. Pera. Hunting. Evolving. Para rhyme. Deluging. Deluging. Deluge. Ragasa. Yung akin, confusing. Sa akin, ulit-ulit. May rhyme na nangyayari po. Paulit-ulit rin sa akin pero sige, ibahin ko. Up to date. One word kasi may dashes yan. Akin, double speak. Unahin ko muna sa mga nagsabing evolve. So, bakit evolving? Napansin ko this year, hindi lang siya sumusunod sa mga latest issues, no? Pero pati sa mga changes sa platforms, mas sa video na, tapos mas nagiging creative din actually yung format at mga modus nila, no? Lalo sa scams. As fact-checkers, we can take that as a challenge. Sa 410 na fact-checks ng online verification team this year, that's from January 1 to December 8, 78 dito ay scam posts. So that's almost double from our numbers from the previous year. Tapos ang napansin nating mga modus so far yung mga fake ads for health products. We also have scams for government assistance daw and giveaways. And then, syempre yung mga pangakong mas mababang presyong technology product, agricultural product. And meron din actually iba pa like yung virus softwares, cryptocurrency scams, and online assistance. So talagang iba-iba siya. And makikita mo na medyo nagiging mas creative na itong mga disinformation and misinformation peddlers natin. Pag ganito, mas maraming magbibiktima. Magamit kasi sila, kunwari sa Facebook, gagamitin nila sa una is Facebook post muna, and then they will start adding links that will lead them to another website. And then itong website na to, since website siya, mabilis lang din silang mabura, maalis. So ang catch doon, mahihirapang habulin. So yung ganun in terms of creativity na ang galing nilang magtago, ang galing nilang manguto. Yung motivation ng marami sa kanila, especially yung fake health ads, ay makakuha ng pera, and they do that by selling these health products na nalaman natin sa lahat ng na-fact check na fake health ads natin this year ay bukod sa dalawa, lahat sila ay unregistered with the FDA. So bukod sa kukunin nila yung pera mo dahil binenta sa'yo yung produkto, ipapahamak pa nila yung kalusugan mo dahil nagbenta sila sa'yo ng hindi rehistrado or pasado sa standards ng Food and Drug Administration. And syempre beyond yung fake health ads, alam naman natin na kapag scams, either ang target nila ay yung pera mo or personal information mo para magkaroon din ng access sa pera mo. So, yun yung bottom line. Pagdating sa views ng mga videos ng scam post, umaabot talaga ng milyon. But although yung mga comments, sabihin na natin mga nasa thousands, and yun nga, sa website, hindi naman natin matatrack kung ilan nga ba yung mga nagpupunta ron. Pero marami nga tayong nakikitang posts din ng mga netizens online. Sinasabi nila na, yung produkto na to, hindi dumating. Ibang product yung dinideliver sa kanila. So yes, makikita talaga natin na itong mga scams na to, nakaka-apekto talaga siya sa mga ordinaryong Pilipino. Isa pang may na-monitor na parang real world impact na si Brian. Brian, ang sagot mo ay deluge. May ragasa. Ano ba yung nakita mo sa year-ender? So, yung aking year-ender naman is 46 out of 410 ng fact checks were related to disinformation, misinformation on disasters. That's a huge chunk, just a huge piece of the pie. Usually tungkol ito sa mga typhoons, earthquake, mga volcanic threats din, 'di ba? This year tatandaan natin yung
Mayon at Taal, mga nagtatrete na mag-alboroto. So, katulad ba ng Kinaval, mas creative yung ginagawang misinformation at disinformation? Sa'yo ba? Ganon din yung nakita nyo sa Calamity? Paano mo masabing creative? Kasi usually ang debunk namin this year is mga videos na may false context. Example is, kunwari, nangyaring earthquake sa Turkey this year, may kumalat na video na ay ito raw yung mga biktima nung earthquake sa Turkey. Pero yung pala nung hinanap namin yung original image, hindi pala, parang ibang earthquake incident yung pinanggalingan nung image na yon. Ang nangyari is panakot sa audience, sa kung sino mang social media users yung makaka-encounter ng disinformation sa disaster na yun. So parang medyo seryoso yung dating. Meron pang example, ay may super typhoon daw na paparating, ay itong bayan na to binaha, ay may na-predict daw na mangyayaring earthquake. Ganon yung mga claims na lumilitaw when it comes to disaster disinformation. May panakot factor na nakikita. In part na rin nun yung paghabol sa engagement. Syempre, pag natakot ka, ay oh my God, sad react, scared reaction, gano'n. Tapos magko-comment ka pa, oh my God, sana mag-ingat tayong lahat. Gano'n. So parang driven din by the thirst for engagement. Wow. For clout chasing daw. I had an interview with Sir Edson Tandok, who is a professor in Nanyang Technological University in Singapore. Marami na siyang works na nailabas pagdating sa disinformation. And he told me actually na the Philippines is a huge market for content creation and viral content creation, no? So malaki yung opportunity, na malaki yung pera na potentially makuha ni kung sino man. Dating kasi sa disaster, prone siya to bad actors taking advantage of situations. Ito naman, tuwing may disaster na nangyayari, lagi kasi siyang nasa balita. People are looking information about. So there are people who will post videos online. Ang madadraw mo from that phenomenon is talaga financial motivation. Pag pinost mo yung video sa YouTube, madaming views, more money for you. May intention naman to warn, to make people safe. Kaya lang yung information is false kasi nga hindi ka pwede mag-predict ng earthquake, hindi ka pwede mag-predict ng bagyo. Mas lalong invest na nakakatulong ka, mas nagpapanik pa yung tao. Kunwari, nabasa nila yun or na-share sa family. Like may paparating na lindol. Parang what if bigla sila mag-panic buying, diba? That's one of the risks. And also, kailangan din i-address ng local government yun. Dudumungin sila ng tawag na, totoo ba to may dadating na lindol? Or totoo ba to may dadating na bagyo? So, yun yung feeling ko, isa sa mga harm na pwedeng ma-create ng mga disaster-related mis- and disinformation out there. In connection lang din dun sa bad actors, no? In my interview with Sir Tanlok, ang magandang point din na bring up dun is correct information takes time, especially during times of calamity. Pero kasi ang problem mo ron is mataas din yung demand for information dahil nga sa kuna, kailangan alam mo yung nangyayari. Baka isa ka sa mga biktima sa kuna, anong nangyayari sa bayan mo? O kaya kapitbahay mo, ganun. Ang nangyayari daw is there is a huge void ng walang information and dun pumapasok yung mga bad actors. Ayun yung opportunity for disinformation to go in. Kasi nga, correct information takes time. Kailangan pang i-verify. Kailangan mo pang i-double check kung tama nga ba yung lalabas mo. Pag hindi naman totoo, chismis, gawa ka lang ng chismis, magsalita ka lang, ayan na nandyan na. Ako with this dahil science takes time, dun pumasok yung mga fearmongers. Buti na-mention ni Ate Chin yung sa health din. Kasi yun nga, may void. Yung Kinaval, meron din kayong specific na nakitang mga nag-share ng fake na health ads. Ano yung void na pinupunan ng mga fake na health scams na yan? I think in terms of void, siguro kailangan nating erase kung enough ba yung ginagawa ng government to resolve the issue. Kasi yun din yung isa sa mga tinanong namin sa interview with Dr. Tony Leachon. Isa siya sa mga doktor na laging nai-imitate itong mga fake ads, no? Ginagamit yung photos niya, altered, ganyan, tapos yung pangalan niya. Meron talaga siyang mga patients na nagpupunta sa kanya, pinapakita yung products na nabili. Doc, binili namin to kasi kayo yung nasa picture eh. Tapos sasabihin niya, hindi yan totoo, go yan. Yung napansin ko naman, more than avoid, mas siya, yung hope
na present ng mga posts, especially yung fake health ads. Because for instance, meron kang diabetes and based sa research ng mga fact checks natin, walang cure for diabetes, pero there are ways to manage it. But then you suddenly see a post na nagsasabing, uminom ka lang nito for how many days, mawawala yung diabetes mo. Yung hope na yon siguro, paired with the use of mga personalities na idol mo or madalas mong makita sa social media na alam mong doktor or medical professional, ginagamit yung mga picture nila para i-promote itong mga products na ito. Although nalaman natin na marami dun sa mga pictures na yon ay manipulated or yung mga videos ay galing sa mga lumang vlogs na hindi naman related at all doon sa product. So yung hope paired with that assurance or nakakita ka ng sense of credibility dun sa product, that would make you buy the product. Doon naman kay Brian, paano naaapektuhan siguro yung trabaho ng gobyerno doon sa pagkalat ng mga misinformation at disinformation sa disaster? Actually, malaking pasakit yung disinformation regarding disasters, especially sa mga agencies talaga na responsible in disseminating information about the weather. Katulad ng Pag-asa, no? I talked to a meteorologist in Pag-asa and sinabi niya na nadi-disrupt yung trabaho talaga nila pag-analyze ng data, pagtingin sa mga maps. Kasi ang nangyayari is, kapag may disinformation daw na pumasok tungkol kunwari sa bagyo, ang nangyayari is, binabaha sila ng mga tawag sa hotline nila. Mas malaki pa yung time na nauubos nila answering these people's calls kaysa sa kung ano talaga yung trabaho nila. Actually nga, meron kaming mga recent fact checks na nilabas tungkol sa mga fake earthquake advisories, typhoon advisories. Especially, di ba, this month, sunod-sunod ang mga lindol especially sa Mindanao. Ang nangyayari nga is, ayun, nagkukos siya ng needless panic. Natatakot ang mga tao. Imbes na sa state of calamities, dapat ang the best mindset you should have is kalmado ka lang. Pero hindi, pag nakita mo to, may paparating pang lindol, may tsunami raw, may typhoon, ayun, nagpapanik ang mga tao. So, it really doesn't help. No? At may real life impacts talaga na kahit online lang yan, nanghihimasok sa tunay na buhay. Abangan ang susunod na episode ng What the F? Podcast tungkol naman sa misinformation at disinformation sa mundo ng politika. Dito sa What the F Podcast, walang murahan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.